So dito ituturo ko nga pala sa inyo no, kung paano magpalit ng gearings dito sa Honda Click 160. So full tutorial to. Kapag gusto nyo duluan pa yung mga Aerox P3, ito ang sikreto. So ito yung stock natin, 13 teeth to. So check natin yung gramo nila kung same lang. So sa stock 15609. So yung sa star na aftermarket, so 15609 din, same lang sila. So pag gusto niyo bumili ng budget meal pero talagang napakaganda rin ng quality, is Star Speed. Hindi to sponsored, iwanan natin yung pagbibilan nyo dyan sa baba. So tara, let's go, kabit na natin to. So bali dito isasabay ko na rin kasi yung sa CVT cleaning. So magtotono kasi tayo ng panggilid, kaya kinalag ko na rin to para in case na kailangan kalagyan yung mga tornilyo rito, naka-ready na tayo. Pero syempre bago natin kalagin lahat, i-drain ko muna yung gear oil. So magpapalit na rin tayo ng bagong gear oil. So sa pagpapalit ng gearings, tatanggalin muna natin yung pipe natin. So ang diskarte ko rito, tinatanggal ko muna itong battery cover. So gamit kayo ng screwdriver. So dalawang tornilyo yung tatanggalin nyo dyan, and then hugutin nyo na to. Para ang gagawin natin, i-unplug na lang natin yung O2 sensor. Ayan, para hindi na natin tatanggalin dito sa ano nya, para di na tayo gagamit ng 17. So ang problema kasi ng mga Click 160, once na lumuluwag, nagche-check engine siya. So i-unplug na lang natin to. So ito, pisilin nyo lang to. Ayan, tapos maugot na yan. So dito kasi naka aftermarket na tayo na pipe, gagamit tayo ng size 17 na socket. Ayan, tapos yung sa ilalim, digis naman. So ito yung gagamitin natin pang tanggal ng nut. So ang diskarte rito, side stand nyo tapos double stand, itagilid niyo para matanggal natin yung nut sa tambutso. So ito, natanggal na natin yung pipe. Yung hassle pagka naka disc brake kayo sa likod, madami lang tatanggalin. Kaya talagang buhay, ginusto natin to. Kaya tatanggalin natin yung mga yan. So lilinisin ko rin kasi, kaya tatanggalin natin lahat. So pati itong nut sa tire hugger tatanggalin natin, kasi iangat natin to eh. Disc brake pa nga. Ayan. Ito, size 14 to Ganun. Daming dumi kaya mahirap no? Okay naman, hindi naman sira. Ayan, tanggalan natin yung swing arm. So ito, wag niyong kakalimutan yung mga collar So dito kinalagnan natin yung CVT pati yung cover. So kailangan buo yan matanggal, kasi tatanggalin natin itong tatlong tornilyo para mahugot natin yung cover doon.
So gamit tayo ng socket na size 12. Ayan, tanggalan natin. So dito mayroon pang tornilyo rito, tanggalin natin. T12 din. Uy, gatas na oh. Ne. So dito yung drain na. Tapos ito meron pa dito. Ayan. T12 din. Ayan. Tabi mo to mga toking. Tayo rito no. Ayan. So gamit kayo ng digis sa may airbox para may angat natin. Bale, tatlo yan. So bali dito meron pang isang tornilyo. So wag nyo munang pupukpukin ha. Kailangan natin tanggalin to. Kasi pag pukpuk kayo ng pukpuk, masisira yung thread nya. Baka mabasag pa. Ay, maulog na doon. So bali yan, T12 yan ha. Ayan. So kusa nang malalaglag yan. Okay, pukpukin mong konti. Ayan, wag na. Ayan, di na natin pinukpuk. Yun. Pakita ng gearing natin ah. Tanggal na. Ayan yung gear nya. So ito na siya. Lilinisin lang muna natin dahil magatas. So bali ito yung papalit natin no. Ayan. So ito yung stock gear ng Click 160. So 13 feet to. Ayan, 2, 4, 6 2, 4, 6 8, 10, 12, 13. So ipapalit natin 14 feet. So lilinisin ko muna to. Sa atin dito yung unleaded. Ayan, gas lang ang katapat niyan para matanggal yung mga dumi-dumi, diba? Dami oh. Pati dito sa taas. Paano kayo nakapasok yung dumi dito sa taas? Sana natin no. Kailangan kasi walang mga debris dyan. Importante dito yung gear, yung bearing. So kailangan walang dumi, walang gatas-gatas. So syempre linisin na rin natin yung stock natin. Ayan, tabi nyo lang tong stock. So dito sa mga baguhan, paano tatanggalin tong malaki? So kuha lang kayo ng malinis sa basahan, tapos itok-tok nyo lang, tatanggal na yan. Diba? Walang kahirap-hirap. Malilinis na natin yung gear. So ayan, kailangan lang ng maraming gas. Pwede naman yung degreaser. Siyempre mayaman tayo kaya gas. So itong nasa left side yan yung E-Star. Tapos itong nasa kanan, ito yung genuine, yung original. So ayan o. Check natin. So ito 13 teeth, ito 14 teeth. So ito yung sa genuine, yung timbang nya 156.09 grams. Ayan. Tapos ito yung aftermarket. So halos same lang sila. O diba?
So, saktong-sakto lang yung timbang. So, ito munang malaki yung ilalagay natin, yung gear. So, kahit magkabaligtad naman to, walang magiging problema kasi dinouble check na natin. So, yan muna yung ilagay ninyo. Tapos, susunod itong malaki. Ayan. Ayan, kailangan nakababa yan ha. Tapos, ang next dito, ito. Ay, baliktad. Sorry. Ayan. So, ganyan siya. Tapos, lagay na rin natin itong gasket. So, ganyan yung posisyon niya. Tingnan daw. Okay, ilagay mo na yan. So, ito ilalagay na natin. So, meron muna tayong i-check dito yung rotation niya. Kung ilan yung ikot ng gulong bago niya ma-reach. Ayan, ganyan muna kayo. Hindi naman malalaglag yan, no? Hindi naman. Isang tornilyo kung gusto mo lagyan. O, sige, lagay mo muna isang tornilyo. So, dito minarkaan ko muna yung gulong natin. Ayan, o. Tapos ito. So, bibilangin natin yung ikot ng torque drive. Kung ilan yung ikot niya bago ma-reach yung isang ikot ng gulong. Ayan na. So, pati dun sa torque drive, minarka natin. Tapos itong belt. Ayan, tara. Try natin. Ay, ulit. So, ayan, baka mabash tayo eh. So, binalik natin. Dun pa rin siya, no? So, dahan-dahan lang tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 na ikot dito sa torque drive bago niya ma-reach yung isang ikot ng gulong. So hindi ko na ganong i-explain to, marami naman nang nag-explain dito eh. So ayan, pinakita ko lang yung rotation nya. So dito salpakan na tayo. Tara, let's go. So ganun lang yung pag-i-install, no, at pag-check. So dito hindi ko na papakita yung full process ng pagbabalik. Kayang-kaya nyo na yan. So nalagay na nga natin yung mga tornilyo, no. So magre-refill na tayo ng gear oil. Ayan, higpitan na natin.